Si Krishna ay totoo. Merong isang totoong mundo. Ang mundo ni Krishna. Itong material world na nakikita natin ay pansamantala lamang. Hindi ito ang totoong mundo. Hindi ito ang tunay nating tahanan. Nakikita natin ang itsura ng ating magulang, ng ating sarili. Sa palagay mo ba ito ay totoo? Ang nakikita lamang natin ay ang pansamantalang katawan. Hindi natin nakikita ang totoong person, ang tao sa loob ng katawan na yan. Kaya, kung sinasabi natin na itong katawan ay totoo, ang pagmamahal nila ay totoo, yan ay kamangmangan. Sapagkat ang katawan ay nasisira at lumilipas. Ngunit ang person na nandoon sa loob ng katawan ay patuloy-patuloy na umiiral. Hindi nga lamang natin ito nakikita ng ating mga mata. Ngunit ang itsura, ang forma ni Krishna, ang nakikita mo sa picture, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang mga paglilibang o pastimes, ang kanyang mundo, ay totoo. Ang material world ay isang guni-guni lamang, temporary, katulad ng tubig na nasa disyerto. Guni-guni lamang ang nakikitang tubig sa disyerto. Fake, peke, hindi totoong bagay. Ang forma ng material na mundong ito ay katulad ng mirage o guni-guni. Katulad lamang ng isang panaginip. Kaya kailangan nating gumising. Kung tayo ay nagising, makikita natin ang totoong mundo. Ang mundo ni Krishna. Samantalang ang mundo ng panaginip ay mundo dito sa material world. Ang mga tunog ng mga pangalan ni Krishna, ang mga paglilibang niya, ang pagmamahal ni Krishna sa atin ay totoo. Papaanin natin malalaman, makikilala si Krishna? Ang pagsambit at pakikinig sa mga pangalan ni Krishna, ito ay transcendental na mag-aalis ng takip at makapaglilinis sa ating mga isipan upang totohanan nating makilala si Krishna. At unti-unti ay makapasok tayo sa mundo ni Krishna. Makikita natin na itong material world ay pansamantala lamang. Ang kailangan lamang natin ay sambitin ang mga pangalan ng Diyos. Sambitin ang mga pangalan ng Diyos. Sambitin ang mga pangalan ng Diyos. Ito lamang ang tanging paraan. Ang tanging paraan. Ang tanging paraan para maalis ang kamangmangan at makapasok sa mundo ni Krishna. Kailangan natin na mag-ingat
na hindi magkaroon ng offense. Maging mapagkumbaba. Maingat na hindi mangutya o mag-criticize. Humanap ng mga kamalian ng iba. At nang sa ganun, ang ating misyon sa buhay ay posible. Paano nga ba maging successful ang ating buhay? Makinig at sambitin ang mga pangalan ng Diyos. Makipag-relate, magkaroon ng relasyon sa holy names. At maging ambassador ni Krishna sa pamamagitan ng pagbibigay din ng mga pangalan ng Diyos sa iba na mga nilalang. Sa ganung paraan, tayo ay nagiging mapagkumbabang tagapagsilbi ni Krishna. Sabi ni Gurudev, pakiusap. Sambitin mo ang mga pangalan ng Diyos. Si Krishna ay totoo at ang kanyang hangarin para sa iyo na bumalik sa kanyang mundo. Yakapin si Krishna sapagkat totoo si Krishna. Kailangan nating tanggapin ang imbitasyon ni Krishna sa atin. At ang tanging gagawin lamang natin ay sambitin ang mga pangalan ng Diyos. Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Eva Kebalam, Kalawa Nasteva, 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 Gatir Anyata. Para sa espiritual na progreso, sa panahon ng Kali Yuga, wala nang iba pang paraan, wala nang iba pang paraan, wala nang iba pang paraan, kundi ang sambitin ang mga pangalan ng Diyos. Sambitin ang mga pangalan ng Diyos. Sambitin ang mga pangalan ng Diyos. Haribong.